Doktor, maaari po ba kayo magbigay ng kaunting palugi? Nakatakas kasi ang mga manok ko. Hindi ko pa mabubuo ang pera ngayon. CJ. Salamat po, Dok. Ho, Ginoo, ayos lang ba kayo? Ho, para po, tawagan ko ng ambulansya. Tanging ang babaeng may birthmark na paro-paro ang makapagbibigay sa'yo ng pag-asang mabuhay. Gago ka. Ano ba ang gusto mo sakit? Hindi ka ba naghahangad ng pera? 5 milyon. Hind, hindi ko dapat ikay iniligtas. Estudyante pa lang ako. Pakiusap, nanunuyo ako. Pakaawaan mo ako. Pakiusap, umalis ka na riyan. Lumayas ka. Labas. Ahaw, sunduin mo ako sa Barangay Peach Blossom. Imbestigahan mo rin ang isang tao. Sa loob ng 10 minuto, kumpletong profile ang kailangan ko. Nanay, bakit ka umalis sa ospital? Ang mamahal ng ospital sa lungsod. 120 yuan kada araw. Hindi ka pa nga na-opera. Sumama ka sa akin. Yuyu. Itigil na natin ang paggamot. Ang sakit na ito, ubos na ubos tayo sa gastos. Mamaya, magpapaturok na lang ako sa barangay. Tama na iyan. Nanay, huwag kang mabahala sa pera. Ipagbibili ko ang ating mga manok at baboy para may panggastos. Tapos, kalokohan. Ang mga hayop na ito, pang tuition mo. Hindi pwedeng ipagbili. Kasalanan ko. Sa buong buhay ko, wala akong naibigay sa'yo. Nanay, hihinto na ako. Sa master's degree. Excuse me, ikaw ba si Binibining Chin Ningyo? At ikaw? Si Jilo, pinakamayaman sa Chongjin. Ang sisigat sa mga gastos ng inyong ina. Nakapag-ayos na siya ng mga dalubhasang doktor. Binibining Chin, Binibini Chin. Bumalik kayo sa ospital ng Huiguang. Pwede ko bang malaman na saang lugar po si Gilu? Sinusunod lang namin ang mga utos ni Jilo. Wala na kaming alam pa roon. Ang pamilyang Kim, mga biyud at ulila, kayang tustusan ang hospital bills. Di sila magbabayad. Alam mo ba? 1 bilyonaryo ang kumuha ng mga dalubhasang doktor. Pero bakit? Kung wala silang pera, pwedeng ipagbili ang anak. Si Mingyu Chin na yun, may angking gandang halimaw. Sino ang nakakaalam ng mga pakulo niya sa labas? Ew. Walang hiya. Tapos graduate pa, nagbenta na lang ng sarili. Yuyu, wag mo silang pansinin. Kapag nakilala natin si Il, pasalamatan ng maayos. Doktor, pwedeng ibigay mo ang contact details ni Il. Gusto ko siyang personal na pasalamatan. Ang taong katulad niya. Kami. Nandito na si Jilo. Ikaw, palang, bakit? Maki, alam mo naman ang dahilan. Nagpapasalamat ako sa tulong mo. Pero, hindi ako, ang babaeng inaakala mo. Mukhang walang halaga sa'yo ang buhay ng nanay mo. Kung ganoon ang operasyon, ay pwede nang maantala. Paumanhin. Yilu. Anong gusto mo? Ibibigay ko lahat sa'yo. Ang operasyon ng ina mo, ako ang bahala dyan. Papadala ako ngayong gabi para sunduin ka sa tirahan ng mga lu. Kung ibibigay mo ang iyong pagkadalaga, lahat ng kagustuhan matutupad. Yilu, konserbatibo akong babae. Ang aking pagkadalaga, dapat sa asawa ko mapunta. Asawa. Kung gayon, pakasalan mo ako. Ako. CJ. Maaari na tayong kumuha ng lisensya ngayon ngayong gabi, ang ating unang gabi bilang mag-asawa. Ano? Ako pala. Talagang napangasawa ang lalaking ito. Maligayang pag-uwi, Ili at Ginang. Dito po, Inaskin. Maligayang bati, President Lo, kapag nagtalik na kayo, hahaba ang iyong buhay. Subalit, Magsalita ka. mamamatay si MS Chin pagkatapos ng pagtatalik. Maghanda ka na ng libing niya.
Yilu, pwede mo ba? Bigyan pa ako ng panahon. Ako. Gustong umatras. Tingnan mong mabuti. Ngayon, ako na ang asawa mo. May tutol ba? Ngayong gabi. Hubarin mo. Hoy, sa loob ng 3 minuto, itigil ang pagpapagamot ng ina ni Kim ninyo. Huwag. Huwag mo akong pilitin pang ulitin. Hubarin mo na. Ginoong Lu, hindi pa ako nagkaroon ng relasyon. Ikaw ang una kong lalaki. Natatakot ako. Kasal na tayo. Bakit ngayon ka pa nag-aalangat? Ginoong Lu, Kalimutan mo na. Nakakabigo. Sa silid-aralan na lang ako matutulog. Ginang, ang inyong pananghalian. Bakit hiwalay ang kwarto? Sa inyong unang gabi, ang lamig-lamig ng panahon, kaya ni Ginoong Lu ang lamig. Siguradong nagyayelo sa silid-aralan. Dadalhan ko ba siya ng kumot? Umaatake na naman ang blood toxic. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Anong problema? Lumabas ka. Lu, dadalhin kita sa doktor. Ayaw umalis ha? CJ, ikaw ang may pasimuno nito. Huwag kang gagalaw. Ingat o sasama ka sa akin. Lu, ikaw. Nakatulog ka na. Nay, Yuyu, makinig ka. Si Lu ay napakabait. Naghanap ng mga dalubhasang doktor para sa tamang lunas. Ipangako mo, napasalamatan siya ng maayos. Nay, magpahinga ka muna. Mukhang napakabalasik ni Luyunti. Pero baka naman may mabuti rin. Lubos na kapayapaan, Pangulong Lo. Ginoo. Baka naman, may nangyari. Palayasin niyo agad. Ginang. Nasindak po ba kayo? Lahat ito ay ipinadala ni nakababatang kapatid ni Il. Inaantay niyang mamatay. Agad si Gilu para maangkin ang lahat ng yaman. Sariling kapatid niya. Ang gagawa nito, isinilang si Gilu na mailason sa dugo. Baka hindi na siya matagal mabuhay. Pero, swerte naman at natagpuan ka niya. Ako. Tanging babae na may butterfly mark ang makakapagligtas sa amo. Ikaw ang kalasag niya sa lason. Kaya pala, pinakasalan niya ako para lang sa kalasag. Siya nga pala. Ginang, ito ang mga handog pakasal mula kay Ilu. Isa 0 luxury property sa Chongjin. Pribadong isla sa agency. 10 supercars. At 6.6 na bilyon. Lahat ito para sa akin. Hindi ko matatanggap. Kailangan mong tanggapin. Inutusan ng amo, akong ihanda ito bago mag-umaga. Kahit walang seremonya. Ayaw niyang mapahiya ka. Pinagaling niya ang nanay ko at binigyan pa ako ng mamahaling regalo. Dapat ko ba siyang tulungan? Lubhang humihina ang katawan mo. Kailangan yung magsiping agad. Ginoong Lu, tinanggap ba niya ang mga regalo? Ayon kay Chachen, tinanggap niya. Pero sir, pagbibigay ng ganito, kalakhan sa mamamatay na. Tama po ba ito? Ito ay dugo at pera. Ipaghanda ng kabaong siginang. Opo. Narito ba si Master Wuxie? Bakit siya nandito? Ang halaga ng mga regalong ito ay bilyon-bilyon. Sabi nila ikaw, dakilang ermitanyo. Pakisabi naman po, may paraan pa ba para maligtas ang asawa ko? Ginang Chin, bakit ninyo pa siya ililigtas? Siya ang pinakamayamang tao sa Chongjing. Nagkakahalaga ng 100 bilyon. Kung mamatay siya, lahat ng yaman niya ay mapapasa inyo. Ayoko. Ayaw kong mamatay siya. Para sa yamang ito, kahit sariling kapatid niya, ay tumalikod sa kanya. Hindi ako naniniwalang, hindi kayo matutokso, Ginang Chin. Asawa ko siya. Dapat ko siyang iligtas. Ang babaeng ito, walang muwang nahangal. Dahil tapat kayo, may paraan akong sasabihin. Kailangan ninyong magpakasal, para mailigtas siya. Salamat, Master Taoist. Sa mundong ito, may isang taong ayaw akong patayin.
Kaya pala, Ang graduation ball mamayang gabi ay alas 8 ng eksakto. Maghanap kayo ng sariling partner. bukod sa klase, nagde-deliver ako ng pagkain. Saan ako kukuha ng partner? Ginoong Lu, meron po ba kayong oras ngayong hapon? Chairman Lu, may emergency meeting tayo. Ngayong hapon, bukas ng umaga, darating ang Nordic clients. May kailangan kayo? Hindi na importante. Masyado siyang busy. Para samahan ako, wala lang. Salamat, Ginoong Lu. Chairman Lu, kinansel ko na ang ball ng Chongjin University sa schedule ninyo. I clear ang schedule para sa ball, pero sinabi ninyong walang kwenta ang mga ito. Maliban na lang kung para sa asawa ninyo, naghihinalo na siya. Sa huling araw niya. Yan ang isusuot mo sa graduation. Hindi ka ba nahihiya? Yung yan ba yung gamit mo noon? Nag-aalaga ka ng baboy? Hindi ba yan yung star graduate natin? Baboy girl. Ang baho mong dala ng baboy. Nakakasuka. Lumabas ka. Nakasuot naman ako ng maayos. Bakit hindi ako makasali? Maayos. Ma'am Lin, may tao dito na hindi naka-prom dress. Bakit ganyan ang suot mo? Ito na, ang pinakamaganda kong damit. Ngayong gabi, may mga importanteng bisita na darat kung ganyan suot mo. Kapag nakita ka nila, ikakahiya mo ang buong eskwelahan. Palayasin siya. Ang katulad niya ay hindi karapat-dapat narito. Itaboy siya. Itaboy siya. Itaboy siya. Tangka ba? Inaapi ka na, iyak lang ang alam mo. Hindi ka ba makapalat? Saan mo ako dadalhin? Asawa kita. Bukod sa akin. Walang may karapatang umapi sa'yo. 10 minuto, ayusin niyo siya. Opo. Nandito na ang pogi ng eskwela. Tingin, tingin. Ang gwapo. Sino kaya ang makakasayaw niya? Hindi mo ba alam, sino pa ba ngayong gabi ang mas maganda kay King King? Ang ganda niya. Siya siguro ang crush ng buong campus. Ang tunay na reyna ng universidad. Kailan pa tayo nagkaroon ng ganito kagandang babae sa universidad? Si Kim Min yun, di ba? Nako, ang kinang ng kagandahan niya. Excuse me, pwede bang maging dance partner kita? Gusto ko rin, si Miss Kim Min Yu. Nakakahangang talaga kayo. Paano nang ahas ang probinsya ng baboyero na magmalaki dito? Ang kabataan ang nagpapalakas ng loob para habulin ang pag-ibig. Mukha ba akong matanda? Isang campus heartthrob lang yan. Mas maganda ang option dito. Mr. Lu, pwede ba kitang maging partner? Ang gwapo ng partner ni Chen King King. Parang hindi estudyante ang itsura. Hindi niyo siya kilala? Si Lu Yunting, pinakamayaman sa Chongjin. Kilala ni King King lahat. Siya ang reyna ng campus. Kahit magsut ka, di may tatago ang tunay mong estado. Baboyero ka pa rin hanggang dulo. Ang mga lalaking tulad ni Luyunti. Hindi para sa'yo. Ikaw. Mukhang masaya si Tim Realu sa pagsasayaw kasama ng iba. Nakalimutan mo bang may asawa ka na? Gusto sana kitang ayain. Pero, baka hindi. Magustuhan ni Eng Eluto. Hinay-hinay lang. Lu. Lu. Ginoong Lu, abot puso na ang lason sa dugo. Kailangang makipagtalik kay Bibi. Chin, agad-agaran.
Gaano katagal pa ang buhay ko? Pinakamatagal, 3 araw na lang. CEO Lu, sa pagitan mo at Chin Minyo, isang buhay lang ang mapapanatili sa ganitong kritikal na sandali. Huwag kang magpakabait, ang buhay mo. Bilyon-bilyon ang halaga, Yang Chin Minyo. Isang hampas lupang estudyante lang, pag-aralang mabuti ang kahihinatnan, maging matalino sa desisyon. Tita Chen, ano sabi ng manggagamot? 3 araw na lang ang buhay ni Ginoong Lu. Mag-asawa kayo, iligtas mo siya. Ano? Ginoong Lu. Ayos ka lang ba? Di pa patay. Pero, narinig kong, Biglang nagmalasakit. Ang sustento bang binibigay ko, nakatatak na sa puso mo. Humiga ka na, makipagtalik sa akin. iniligtas mo ako. Siyempre, handang-handang. Pero tumatanggi na ako. Lumabas ka. Di na siya muling lalapit pa sa akin. Senyora, 2 araw na lang. Tita Chen. Ayaw niya akong hipuan. Palagi niyang pinipilit ang sarili ng ganito. Huwag kang mag-alala. Meron akong plano. Ano? Tuwing sumasabog ang laso, sa katawan niya, sobrang hirap ang nararanasan at paralisado siya. Sa susunod na, at sumakit ulit. Ikaw na ang umako. Si Lu, kapag di nakipagtalik, mamamatay ka. Palitan natin ang buhay niya sa'yo. Ito lang ang paraan para mabuhay ka. Naiintindihan mo? Lumabas ka. Isang salita pa. Pupuputulin ko ang dila mo. Binalaan na kita. Lumabas ka. Hindi pa huli para umalis ka. Ye Lu. Opo. Dugo ang perang ito. Maghanda ng kabaong para sa kanya. Huminahon ka. Para sa yaman ng pamilya, maging ang sarili niyang kapatid, ay nagtaksil sa kanya. Hindi ako naniniwalang, hindi matutukso si Miss Chin. Asawa ko siya. Ililigtas ko siya. Ye Lu, maligayang kasal. Bigla kong naalala, may mga dokumento pa akong dapat asikasuhin. Magpahinga ka muna. Ahaw, dalhin mo ako sa klinikang Wuxi. Jilo, ang lason sa dugo ay kumalat na sa iyong heart meridian. Kailangan tapusin ang kasal kay Binibini Chin agad. Huwag nang magpapatumpik-tumpik pa. Wala na bang ibang paraan? Wala nang ibang paraan. 3 taon ka nang naghahanap ng walang Hindi ba't ito ang iyong hangarin? Huwag mamatay si Qin Minyu. Inatasan kita na mag-isip ng perpektong solusyon. Hay hindi ito pwede. Wala nang ibang opsyon. Kinuha mo ang 10 bilyon kong bayad. Ngayon magpakita ka ng resulta. Kung ikaw ay mabigo, harapin ang mga kahihinatnan. Sinubukan ko na ang pamamaraan ni Tita Chen. Matagal lang hindi ako hinahawakan ni Ginoong Lu. Ano ba talaga ang pwede kong gawin para makasiping siya muli? Sino ka? Hahatid ka namin sa mansyon ng pamilya Lu. Ayon sa utos ni Senior Madam para ihatid ka pagkatapos ng hapunan. Madam. Ang Senior Madam ay madrasta ng ang sambahayan ni Ginoong Lu. CJ. Madam. Mapanganib ang mundo ng mayayaman. Sa mansyon ng pamilya, maging maingat ka.
siguraduhin matupad. Ginoong Lu. Naiuwi na si King Gret Lu sa mansyon. Nauunawaan. Ihanda ang sasak. Sir, ligtas naman po si Madam. Anong klaseng tao sa tingin mo ang mag-ina na yon? Kinuha nila si Kim Min-yu. Ikaw pala ang magpapakasal. Sa malas na yan. Hindi naman kagiliw-giliw. Xiao Jia, magpakabait ka. Si Ming Yu ay, siya nga pala, iyong hipag mo. Kumusta po, Tia? Lagi kong turing na tunay na anak, si Yunting. Tawagin mo na akong nanay. Nanay. Mabait na bata, maupo ka. Huwag mong damdamin ang mga salita, ni Xiao Jia. Ayos lang po, Nanay. Ming Yu, kailangan ng tradisyon ng pamilya Lu, ang ilang formalidad, para makumpleto ang kasal. Anong tradisyon? Ming Yu, lahat ng bagong nobya ng pamilya dapat maghugas ng paa ng matatanda, bilang paggalang. Pagkatapos nitong ritual, opisyal ka ng magiging pamilya. Lahat ba ng mayayamang pamilya may ganitong tradisyon? Gagawin ko. Napakabait mong bata, magiging mabuti kang manugang. Halika, tayo sa kainan. Ipapakilala kita sa mga kamag-anak ng pamilya Lu. Ming Yu, batiin mo ng maayos ang lahat. Mga tiyo at tia, ako si Kim Min Yu. Ikinagagala kong makilala kayo. Masarap ba? Masarap. Tiyan ng tubig na panghugas ng paa, bagay sa hamak na probinsyana. Uminom ka pa, isa pang baso. Hahaha. Ang tiyana ito ay 10,000 bawat tape. Isang suboy mas mahal pa sa pagbenta ng baboy. Kapag iniluwak mo ito, lumayas ka sa pamilya Lu. Anong ginagawa mo dyan? Tara na, maupo ka na. Gusto mo bang pilitin kita? Huwag na lang. Ayokong maging pabigat kay Ginoong Lu. Gago. Tingnan mong mabuti, dito ka dapat. Ito, espesyal para sa'yo. Nagustuhan mo, mga babaeng baboy. Dapat kumain sa labangan. Alam kong minamaliit mo ako, pero sobra na ang paghamak mo. Kahit mag-alaga ako ng baboy, bawat sentimo namin, marangal na pinaghirapan. Hayaan mong turuan ka ni Xiao Jia ng mga alituntunin ng pamilya Lu. Maraming alituntunin ng pamilya Lo. Una, simula ngayon, ito ang gagamitin mo. Ang basura lang ang bagay sa'yo. Kainin mo na. Walang dapat matirang kahit kuto. Sakto to. Punong-puno ng kayabangan, ang yaman ng pamilyang Lu. Panaginip lang yan. Pangalawang patakaran. Pag nakita mo ang nanay ko, lumuhad ka sa kanya. At magmano ng maayos. Pangatlong patakaran. Dahil sa pagkamura mo, hindi ka magkakaanak ng Lo. Nakuha ko na. Takot na takot ka na magkaanak si Master Lu. Mawawasak ang plano mong makuha ang mana. Kalokohan, natatakot ka kay Lo Yunting. Ang bangkay na yun, mamatay na rin yan, kaya lahat ng yaman ng Lo ay mapapasa akin. Lu Xiaoji. Kuya, sakto ang dating mo. Tinuturuan ko ang basurang to ng mga alituntunin ng pamilya Lo. Labas? Gusto mo ba akong pagbibigyan kita ng hiling mo? Tigil, kapatid mo siya. Pinapaturuan siya ni Xiao Jia ng asal, para rin ito sa ikabubuti mo. Itinuturing mo ba akong ina mo? Ikaw ang may gawa nito. Hinayaan mong mahawakan niya ang babae ko. Ano naman ngayon? Ikaw ang nagpasok nito, walang kwentang babae sa tahanan natin. Bilang ina mo, wala ba akong karapatang magsalita? Pag namatay ka na, papainumin ko siya ng pampatibay, at papaluhurin ko siyang maging aso ko. Pasensya na. Hindi ko alam na pampatibay pala yun. Nahiya ako para sa'yo. Anong masama sa pag-inom ng pampatibay? Malapit nang mamatay si Lu Yunting. Si Xiao Jia ang magmamana. Siya lamang ang tagapagmana ng pamilya Lu. Pagpapahid ko ng paa sa'yo, ay biyaya na para sa'yo. Hindi pa ako
Kahit mamatay man ako, ang mga ari-arian ng pamilya Lu ay hindi mapapasa inyo. Lahat ay mapapasa sa asawa kong si Qin Mingyu. Para sa isang dayuhan, lalabanan mo ba ako? Babae ko siya, sino ka para apihin siya? Para sa batang itong suwait, nais mo bang talikuran ang sarili mong pamilya? Nang pakanin niyo siya ng kaning baboy, naisip mo ba kahit minsan, nakasapi rin ako ng pamilyang ito? Ahaw, ilipat ang lahat ng ari-arian, sa pangalan ng mga nandirito, kasama ang mga sasakyan, sa pangalan ni Madam Lu Yunting. Nababaliw ka na ba? Anong karapatan mong gawin ito? Ang lahat ng meron kayo ay galing sa salapi ng Lu Corporation. Pagbawi sa mga ito ay nararapat lang. Ahaw. Kalag ka rin ang lahat sa labas. Itambak sa kawan ng baboy, hayaan silang mabusok. Opo, sir. Ngayon din maglalatag ako ng bagong alituntunin ang sinumang mag-abala sa mga tao. Hahakutin at ipapakain sa aso. Ito ang huling babala. Kung may susunod pa, ibabaon ko kayo't anak mo. Pati na mga alipors mo. Nang magkakasama. Bantayan sila, pakainin ng kaning baboy sa loob ng 1 buwan. Lola, bakit ka nandito? Kung hindi na ako babalik dito, malalagas din ang lahat. Nay, alagaan mo si Lu Yunting, itong walang mudo, nagpakamartir, para sa isang probinsyana. Kumampi pa sa kalaban ng angkan natin. Ikaw ang dapat magmana ng pamilya. Simula nang umuwi ka, lumalabis na ang lakas mo. Si Mingyu ay mabait at mapagpakumbaba, huwag ninyo siyang apihin, dahil lang sa mahirap sila. Ang tanga mo. Utusan ka lang, susunod ka agad. Patawarin ninyo ako. Mingyu. Kami sa angkan Lu, ang may pagkukulang sayo. Ting-er. Isama mo ang manugang ko. At umuwi na kayo. CJ. Mingyu. Umuwi na tayo. Lu Yunting, hindi ko makakalimutan ang pangyayaring ito. Ano pang hawak ng isang probinsyana? Pag nawala ka na, papatayin ko siya ng dahan-dahan. Tapusin mo. Opo. Umalis na. Ikaw. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ako ang puno ng angkan Lu. Inay. Pababayaan mo ba itong walang utang na loob? Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Bini-bini. Binanggit ni Il, hindi pa raw kayo kakain ngayong gabi. Espesyal siyang nag-utos sa amin na ipagluto kayo ng pansit. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Maaaring mukhang istrikto si Il, pero mabuti siyang trato sa akin. Ang tanging paraan para mabawi ko ay siguro. Ilu, inatake na naman po ba kayo? Kaya ko. Lumabas ka. Bakit ayaw maging malapit sa akin? Ang pag-iisa na ito ay, Sisirain ka. Umalis ka sa paningin ko. Simula ngayon, sa bisita ka na matutulog, lumayo ka sa akin. kailangan kong humanap ng paraan upang gawing ganap ang ating pag-aasawa. Mayroon ka bang bagay na nakakapag ng lalaki maging aktibo? Todo ang sipag nyo kabataan. Pahirin mo ito. Pinakabagong formula, paghalikan mo ng 1 beses, siguradong uubra. Di ba't sinabi kong, sa guest room ka matulog? Labas. Ilu. May ibibigay akong sayo. Nilason mo ako. Kung hindi ka kikilos, ako na ang. Sa huli, yang kondisyon mo, sa pagtulog lang sa akin gagaling. Huwag. Alam mo anong mangyayari? Siyempre alam ko. Impossible. Parang kulang ang lakas ng dosis. Tama na. Huwag kang magpaloko. Mamamatay ka sa ganitong paraan. Tut.
Nagdudulot ng ligaya ang lipstick na ito. Hindi ako nagbibiro. Ganito ka ba ang tingin mo sa akin? Narating ko na ang ganito kala. Ayaw mo pa rin sa akin. Ano ngayon? Minyu. Yilu. Paalam. Minyu. Pagkatapos ng kasal, mamamatay si Binibini Chin. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Qin Minyu. Qin Minyu. Hello. Nasaan si Qin Minyu? Nasaan siya? Binibini, patay na ba siya? Ang kanyang bangkay, kinuha mo ba ito? Magsalita ka naman. Binibini, buhay siya. Kumuha siya ng diploma kaninang umaga. Ang paaralan ayos. Ihanda ang sasakyan. Ihanda ang sasakyan para sa paaralan. Bilisan mo ang takbo. Opo, ma'am. Hello, ang numerong iyong tinawagan ay hindi maabot ngayon. Naiinis talaga ako. May sakit ba ako? Pagkatapos kong makuha ang diploma ko, pupunta ako sa doktor. Siya yung babaeng gold digger. Sabi mas matanda raw siya ng husto. Pag nagsawa na yung matanda, itatapon din siya niyan. Sa eskwela natin, saan nakuha yung basurang yan? Sino ang pinag-uusapan nyo? Hindi ako gold digger. Ikaw talaga. Ayaw aminin. Huwag niyo siyang kausapin. Tingnan niyo mukha niya, ang putla. Meron sigurong sakit yan. Hindi ba siya yung babae, mula sa larawan sa pader? Ano nang lakas ng loob niyang magpakita dito? Nakakadiri. Hinaan mo ang boses mo. Sino gumawa nito? Ano bang habol niyo sa amin? Hihingi ng tulong. Wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ano ba talaga ang gusto niyo? Hindi ko na kayang tiisin ang peke mong pagpapanggap na inosenteng anghel. Ngayon, ako ang magiging tinig ng lahat ng estudyante para turuan ka ng leksyon. Kahihiyan ka sa eskwelahan. Bakit mo ginagawa to? Bakit ako laging target? Anak ka lang ng magbabap. Anong karapatan mong tanggapin? Ang pagtingin ni Luyunting. Hindi ka karapat-dapat. Aminin mo, anong pandaraya ginawa mo? Isang baboy, gustong maging phoenix. Panaginip mo yan, nagpapakamakapangyarihan, parang honor student. Pero sa likod, nambobola ka ng lalaki. Wala akong ginawa, kasal kami ni Luyunting. Ano? Akala mo ba? Papakasalan ka niya? Huwag kang hanggal. Sino ba si Luyunting? Kalahati ng kababaihan sa Chongji. Nag-aantay para sa kanya. Libo-libo ang umaasa. Tingnan mo sarili mo. Wala ka bang hiya? Hindi lang may dala-dala. Kapang ibang amoy. Masama pakiramdam ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Walang time sa kalokohan nyo. Huwag kang magpanggap. Ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Ang drama mo. Akala mo ba, mayaman kang dalaga? Masama talaga pakiramdam ko. Paraanin nyo ako. Hindi ka dadaan. Anong gagawin mo? Hanapin siya ngayon din, bukang bibig man o patay na, ibalik siya rito. Pumupuna ka tapos ubo ka ng ang drama mo naman o nagpapanggap ka lang. Bitawan mo ako. Buong araw nagpapakain ng baboy, lakas ng kalabaw. Ngayon mahina na.
Nagpapakabiktima para makatakas. Walang ganyan. Masama ang pakiramdam. Titingnan kita ng masinsinan. Habarin ang mga damit niya. I-post natin online. Mawawala ang pagkamaka-Diyos mo. Si Lu Yunti ay iiwan ka. Yelu, tinitignan na namin ang sige. 3 minuto na lang, o papatayin kayong lahat. Nahanap na siya. Pumasok si Kinsa. Unang palapag na ng mga babae 0 minuto nakalipas. Nangangalay na ang katawan ko. Naghihingalo na ba ako? King, mukhang may sakit siya. May problema ba? Malakas pa siya sa kalabaw. Kung sakaling magkasakit man siya, magsisilipad na ang mga baboy. Habaran nyo. Sabi ko ngang puta ito. Bilisan nyo, kuhaan. Ma, pasensya na. Lu, akala ko'y hindi kita gustong makita. Ngunit ikaw pa ang nasa huli. King, nagdugo na naman ang ubo niya. Malala na ito. Bilis, ngayon din. Qin Mingyu. Qin Mingyu. Gusto mong mamatay? Lu, lahat ito ay pagkakamali lang. Binibiro lang namin siya. Sino bang mag-aakalang? Dadyugo siya sa konting biro. Mga gwardya, turuan nyo ng leksyon. Itapon nyo sa ospital. Papatayin ko silang lahat. Tulong. Tulong. Mingyu. Ahaw. Bilisan mo. Jilo. Hindi ko mapipigilan ang kalooban ng langit. Makinig ka. Wala akong oras sa kalokohan mo. Kailangan ko ng solusyon. Naghahanap ka rin ba ng kamatayan? Hindi pa huli ang lahat, subalit. Magsalita ka. Upang mailigtas siya, kailangan ng patak ng dugo mula sa puso mo. Ngunit ito ay magdudulot sa iyo ng matinding paghihirap. Hindi matitiis ang sakit. Pigilan mo ang pagdadaldal. Magpatuloy. Iwan mo ang iba, sa akin. Mingyu. Bilisan mo, ahaw. Dalhin mo siya sa ospital. Mingyu. Lu, ayos lang ako. Ayos. Kung nagtagal pa tayo. Paumanhin. Lu, salamat sa pagligtas sa akin. CJ. Ginoong Lu. Tandaan mo ang araw na ito. Huwag ka nang magpakaloko-lokoso. Ginoong Lu. Ano ito? Kunin mo ito. Lola, ano ang dahilan ng pagbisita mo? Binibisita ko ang aking minamahal na manugang. May balita ako, hindi ka malusog nitong nakaraan. Nagdala ako ng mga pinakamahusay na doktor sa bansa para sa iyong pagsusuri. Ginang Lo. Naparito ka sa tamang oras. Ngayon ay nagpakonsulta ako sa doktor para suriin si Yuyo. Mayroon pala siyang pananakit ng katawan. Yuyo, huwag mo akong pigilan. Ngayong araw, bibigyan ko siya ng leksyon. Kailangan mong magpigil sa sarili.
Magsalubong ka ng maayos. Pero ang manugang kong babae ang nagdurusa. Naiintindihan ko, Lola. Mauna ka na pong umuwi. Hindi ako alis. Kamakailan ay nagdesisyon ako na manatili rito at bantayan ka. Huwag mong pahirin ang aking manugang na babae. Ginang, Lu, kami ay magsasagawa ng buong katawang therapeutic massage. Ano? Buong katawan? Tama. Masakit ang mga kalamnan ni Binibini Chin dahil sa madalas na matinding pagtatalik. Kaya naman, gagawin namin ang komprehensibong massage therapy. Kayong lahat ay lalaki. Magmamasahe kayo sa kanyang buong katawan. Naghahanap kayo ng gulo. Umalis kayo. Ginang, Lu, ang pamahid na ito, dapat ipahid mismo ni Jilo. Mga profesional sila. Walang kasarian sa medisina. Panlilinlang lang yan. Sinasabi mo ba? Nagsiselos ka? Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Gusto mo ng masahe? Ako ang magmamasahe sa'yo. Ikaw, marunong ka ba talagang maghilot? Humiga ka. Di ko inakala na ang tulad ni Gil ay magsiselos pala. Pagpatuloy kang daldal, paparusahan kita sa kama. CJ, bumaliktad ka. Harapan din. Lanan, Teka, kailangan pang ayusin tong parte. sumasakit ang braso ko. Sa susunod, kumuha ka ng babaeng manghihilot. Tinga, ang mga paghahanda sa kasal, kailangang ayusin na agad. Karapat dapat si Yuyo sa maayos na kasal. Nauunawaan ko, ginagawa ko na. Manugang, anong problema? Wala naman. Bigla lang nausosan ako. Baka ikaw ay... Doktor, suriin mo siya kagad. Mahal na ginang, ang Binibini ay buntis. Pagbati. Napakaganda, magkakapangko na rin ako. Mingyu, ano nang problema? Ako. Bigla lang. Hindi maganda ang pakiramdam. Masama pakiramdam. Mali ang pagsusuri mo. Sabi mo ayos siya. Mingyu. Bilis, dalhin sa ospital. Hanapin si Wuxie. Hindi mo ba sinabi na kung ibibigay ko ang puso't dugo ko, siya'y mabubuhay? Bakit ganito ang nangyayari ngayon? Ang dahilan kung bakit nahihilo si Binibining Chin ay dahil siya'y buntis. Ngayon, mamamatay siya. Kung ipagbubuntis niya ito, Ginoong Lo, kahit paalisin ang sanggol, ang kalusugan ni Binibining Chin ay lalong hihina. Mas mabuti na ipanganak na lang ito. Tumahimik ka. Ang mga desisyon ko ay wala kang pakialam. Mingyu, huwag na lang kaya nating ituloy ito. Bakit naman? Mahina ang pangangatawan mo, kaya pag gumaling ka na, saka natin pag-usapan ulit. Hindi. Mingyu, Nang malaman mo ito, sobrang saya. Ipinakikita nito, minifi mo talagang makarating ang anak natin. At saka, hindi natin dapat ipagkait ang karapatan niyang ipanganak. Ginoong Lu, pagkatiwalaan mo ako, kakayanin ko. Pwede ba? Medyo pagod na ako. Gusto kong magpahinga. Kailangang ipanganak ko ito. Hindi mo ako papipiliin. CJ. Ahaw. Yelu, narito na silang lahat. Siya nga. Maaari na kayong umalis. Jilu, hindi ako sigurado sa gusto mo. Ako ay aayon sa gusto mo. 3 milyon kada araw. Maging sikretong kasintahan mo ako. Sa nakaraang buwan, lalong sumama ang pakiramdam ko. Dahil kaya sa pagbubuntis ko. Jilu, paano kung malaman ng asawa mo ang tungkol dito? Asawa. Ang babaeng iyon, niloloko ko lang siya. Gising ka na? Wala ka bang paliwanag? Na ibibigay sa akin. Ano? Hindi pa rin malinaw. Lumapit ka, lalo pang lumapit. Mamaya sa tabi ng kama. Maging tagamasid.
Lu Yuntik, gago ka. Ang kapal mo. Matagal ka nang nakatira sa angkan ng Lu. Akala mo Reyna ka na dito. Sino ka ba talaga? Isang buwan pa lang, ang tiyan ko, nagsisiping ka na sa iba, parang kalabaw ba ako? Akala mo bang talagang yung pinakamayaman sa Chongjing ay magiging tapat sa isang babae? Dapat magpasalamat ka. Hindi ako nananakit ng babae. Lumabas ka. Hiwalayan na tayo. Sobrang sarap pakinggan. Ginoong Lu, kaya ko lahat ng posisyon. Umalis ka na. Ano? Ginoong Lu, nandito ka para panoorin. Akong lumaya sa kwarto. Paalala lang. Kahit hiwalay na tayo, yang sanggol sa tiyan mo, Bakit? dahil ang anak sa labas, ay hindi karapat-dapat sa pamilyang Lu. Ayaw kong makialam sa kanya. Ako na ang magpapalaki ng anak ko. Wala kang pakialam dito. Ngunit ang batang ito, batik siya sa dangal ng pamilya natin. Nandaya ka. Niloko ang puso ko. Hindi ko na ipagdaramdam. Kasalanan kong nagtiwala ako sa iyo. Ang lakas ng loob mong, ipagutos na ipaaborsyon na, ang sarili kong anak ko ito, hindi problema ng pamilyang Lu. Ang papeles ng diborsyo, ako na ang gagawa at ipapadala sa iyo. Lahat ay mapapasa iyo. Maliban sa bata. Mingyu, huwag mo akong pasuklaman. Ito lang ang paraan. Upang mapanatiling buhay ka. Magtalaga ng mga tao para bantayan ang may bahay ng 24 oras. Iulat lahat ng kanyang galaw. Tusinong probinsya. Tingnan niyo po, mga suki. Alisin mo yung bata. Bibigyan kita ng 1 milyon. Kung hindi, sisiguruhin kong Hindi maliban kung patay na ako. Ipapanganak ko ang batang ito, kahit anong mangyari. Umalis ka. Huwag kang makialam sa negosyo ko. magbabago rin ang isip mo. Naitala ang inyong baboy sa paglabag sa quarantine standards. Itigil ang pagtitinda ngayon din. Ngunit sariwa lahat ang aking baboy. Kamay naming inihanda. Dahil may reklamo, kailangan naming kumilos. May kalahating oras ka para magsialis. Siyang siya talaga. Lu Yuntik, bakit ang lupit mo sa akin? Ginoong Lu, naayos na ang lahat. Nakipag-ugnayan na kami sa lahat ng palengke sa Chongjing. Mabuti, ipagpatuloy mo. Ayosin mo ito para sa akin. CJ, Anong nangyayari? Bawal magtinda dito, mag-impact ka na. Use $2,000 na multa ang abutin mo sa susunod. ginawa na naman ito ni Lu Yuntik. Ilang buwan na, araw-araw kaming hinahabol. Ginigiba niya gusto niyang sirain ako. Kung gayon, bibigyan ko siya ng gusto niya. Nitong mga nakaraang buwan, hindi ka kumakain ng maayos. Hindi ka kayanin ng katawan mo ito. Lumabas ka. Qin Mingyu, 5 buwan na ang nakalipas. Ayaw mo pa ring sumuko. Ganoon ba kahalaga ang batang iyon? Yelu, may nangyaring aksidente. Ang madam siya ay pumanaw na. Mingyu, Mingyu. Mingyu. bakit? Okay pa siya kahapon lang. Nang pinagbawal sa pangangalakal, nagtrabaho siya sa mga hotel. Ang puyat at pagod. Ito ang ikinamatay niya. Kailangan ko siyang makita. Ayaw ng ina ni Mada. Ayaw niyang makita. Sinuman mula sa angkan Lu. Lalo na ikaw. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang may kasalanan. Hinigpitan ko ng husto ang kanyang buhay.
mga berbilyos, mga sombrero, at mga nakatutuwing medyas. May tiyo o tiya bang gustong bumili? Si Lu, ang cute-cute ng batang to, di ba? Pagdating ng panahon, pag nag-asawa ka na, magkaanak ka rin. Sa palagay ko, yung babaeng ipinakilala ni Madam, ay karapat-dapat naman. Mamamatay ka ba kung hindi ka magsasalita? 5 taon. Kung buhay ka pa sana, ganito nakalaki ang anak natin ngayon. Maligayang bati, CEO Lu. Lubos na kang gumaling. Pero patay na siya. Tagapagkawang gawalo, wala na ang yumao. Kailangang magpatuloy ang buhay. Ninyo saglit na lang hintayin mo ako. Kapag naayos ko na ang mga gawain ng Angkan Lu, pupunta ako sa'yo. 5 taon. Sobrang namimiss na kita. Tiyo, bibili ka ba ng berbilyos? Sobrang namimiss ko talaga siya. Hoy bata, magkano ito? Tatay, Ano nang tawag mo sakin? tatay. Ang mga bata ngayon, iba na talaga. Kahit ano sasabihin, para lang makabenta. Kukunin ko lahat ng ito. Salamat, tatay. Polem, tatay. Di ko inakalang si President Lu ay pala mahal. Di ko inakalang ang chismoso mo, may bagong proyekto sa Africa. Ikaw na kaya ang pumunta? Paumanhin, President Lu. 1, 2. Yoyo, huwag kang tatakbo ng ganyan. Nag-alala ng husto si nanay. Nay, tingnan mo si tatay. Tatay. Mabuting bata, Yuyu. Hindi ama mo ang lalaking iyon. Hindi siya. Umuwi na tayo, Yuyu. Nag-prepare ang lola ng paborito mong merienda. Pahinto. Si Jay, yung batang nakita natin kanina, kailangan nating hanapin siya. Opo. Kahit maliit na posibilidad. Hindi ako susuko. Lu, nagsuri na kami sa lahat ng paaralan, walang bakas ng batang iyon. Kung gayon, magkampo sa huling lugar na pinagtagpuan, hanggang siya'y magpakita. Nauunawaan. Kumusta, Lola? Yunting, anak, ayokong magmadali sa iyo. Pero 34 anyos ka na ngayon kung hindi ka mag-aasawa. Lola, kasal na ako. Ang asawa ko si Kim Mingyu. Alam kong napakaganda ni Yu. Ayoko ring mawala siya. Pero ang patay ay di na muling mabubuhay. Ikaw na ang puno ng angkan ng Lu. Kailangan mong ipagpatuloy ang lahi. Kung ang yaman ng pamilya natin ay makababalik kay Mingyu, isusuko ko lahat. Bukas, may set ako sa anak na babae ng Sun family. Kailangan mong makipagkita sa kanya. Lola, abala ako nitong mga nakaraang araw. Sa ibang nalang panahon pag-usapan ito. Bakit nakatayo ka pa rin dito? Hanapin mo siya agad. Opo, ma'am. Ilu, nahanap na namin siya. Paparating na ako. Hoy bata. Ano pangalan mo? Ayoko sabihin. Ganito na lang. Tatanong ako. Sa bawat sagot mo, bibili ako ng isang peres ng medyas. Deal. Talaga, Yuyu ang pangalan ko. Yuyu. Yelu, nasaan siya? Nandito siya. Nandito lang siya kanina. Tumawag ng pulis, CJ. Nangagat ka pa sakin, papatayin kita. Huwag kang gagalaw. Sino kayong mga to? Pinaparusahan ko lang ang anak ko. Wala kayong pakialam. Anak mo. Papa. Ligtas ka na, Yuyu. Saan ka nakatira? Ihahatid ka naming ligtas. Ahaw, ihatid mo siya. Opo. Papa, ano ba talaga pangalan? Lu Yunting. Mingyu. Kung anak natin to. Yuyu, sino ang bumili nito para sa... Si Papa, Lu Yunti. Yuyu, huwag mo na siyang makita ulit. Naiintindihan mo, hindi siya ang tatay. Ah. Mayaman si Papa at siguradong maliligtas niya si Mama. Lu, matagal ka nang Nagluto ako ng pampakalmang tsaa. May iba pa ba? Lu, narinig ko.
Nag-aayos ka ng relasyon. Baka ako ay... Kung magkakalat ka ng chismis, tatanggalin kita. Lumabas ka. Mula nang mamatay si Mrs. Lu, libo-libong babae ang humahabol kay Ji Lu. Dapat niyang malaman ang lugar niya. Walang hiya. Ginang, ayaw magpadaig ni Luyunti. Kahit nagbihis akong hindi siya lilingon. Gumamit ng kahit anong paraan para malapitan si Luyunti. Hanapin mo ang kanyang kahinaan. Naiintindihan. Nako, ang taas nito. Anak, anong maitutulong ko? Hinahanap ko si tatay. Ano pangalan ng tatay mo? Tatawagan ko opisina niya. Iko-connect ka nila doon. Lu Yunting. Lu Yunting. Anak ni Ginoong Lu. Ganito nakatanda. Di ba siya palaging single? Itong batang ito, nagsasabi ng kalokohan at naniniwala ka, si Ginoong Lu ang pinakamayaman sa Chongji. Ang kamag-anak niya ay di ganyan manamit, walang maayos na damit. Probinsyana, alis dyan, isang katulad mo, ay di karapat-dapat kay Ginoong Lu. Tatay. Di basta nakikita si Ginoong Lu, umalis ka na. Bruha. Salbahe, kailangang turuan ng leksyon. Tigil, tigil. Tatay. Yuyu, anong ginagawa mo rito? Nagliliwanag ba ang mata ko? Hindi ko pa nakita na nagpakita ng lamang si Presidente Lu. Itong batang ito, anak niya talaga. Impossible. Ang probinsyanang pulubing ito, hindi maaaring kamag-anak ni Presidente Lu. Tatay. May sakit si nanay. Wala kaming pambili ng gamot. Alamin ang record ng kanyang ina. Buong suporta sa paggagamot. Presidente Lu. Yuyu, nakapunta ka na ba sa amusement park? Halika na, isasama kita. Sir, sa 3 oras ng hapon, may mahalagang pulong kayo. May oras pa bago ang pulong. Tara na. Yuyu. Bumili ka ng gamot para kay nanay. Yuyu. Yuyu. Nanay, hahanapin ko si tatay. Ang anak sa labas ay walang lugar sa pamilya Lu. Hindi ko rin siya kikilalanin. Ngunit ang batang ito, isang kahihiyan sa ating pamilya. Hanapin mo ang tatay. Mahahanap ni Yuyu si Luyunti kapag nalaman ni Yunti na anak niya si Yuyu. Hindi ko pa nakita, si Elu na umiti ng ganito dati. Ikaw ba? Noong buhay pa si Binibini Lo, laging nagmamahalan, sa harapan naming lahat. Tada. Salamat, tatay. Yuyu, gutom ka na ba? Tara na, dadalhin kita kumain ng masarap. Sige. Tara na. Yuyu, bakit ako palagi mong tinatawag na tatay? May pulang booklet si nanay na nagsasabi. Naiintindihan ko. Hayaan mong maghintay sila. Yuyu, may pupuntahan akong meeting, huwag kang magmadali kumain. Ihatid mo siya pagkatapos. Opo, Yilu. Excuse po, may nakita po ba kayong batang babae na dumaan dito? Ako po ang nanay niya. Sa loob ng 5 taon, si General Lu, walang babaeng nakapaligid sa kanya. Kahit may anak siyang babae, tiyak galing sa dati niyang asawa. Ano ng kapal? Sinasabi mo ba, ex-wife ka ni General Lu? Tara tingnan nyo, itong babae raw, ang ina ng anak ni General. Pansinin yung pagkaputla ng mukha niya. Bakit magkakagusto siya? Halatang halata ang pagkaprobinsyana, walang hiya. Gusto mo lang, makisiping sa yaman niya, tulad ng ibang pera hunters. Araw-araw may ganito, probinsyanang tulad, dapat alam ang lugar mo. Lumabas ka na. Gagamit ka pa ng daya? Pamilyar ako sa mga tulad, gusto ko lang ang anak ko. Aalis na ako kapag nahagip ko. Huwag magpanggap na biktima. Samahang palabasin ang key sweetheart na to. Pagkatapos ng meeting ni General, lahat kayo matatanggal. Hindi ako aalis ng walang anak. Para makita ko siya, pabayaan niyo ako. Akala mo bang ang Dragon Race ay palengke ng probinsya? Amoy kahirapan ka. Labas? Ngayon din. Masamang babae, huwag niyo pong apihin si mama. Talaga bang anak ito ni Pangulong Lu at ng kanyang dating asawa? Pero sandali, patay na ang dating asawa ni Pangulong Lu. Pinaghirap.
para makalapit sa kinaroroonan ni Lu Yunting mismo. Paano itong probinsyana makikipag-agawan sa akin? Mommy, pero si Daddy. Qin Yuyu, hindi siya ang tatay. At siguradong hindi ako ang dating asawa ni Lu Yunting. Huwag ka nang babalik dito. Tara na, umuwi na tayo. Sabi ko na nga ba, ang katulad hindi kailanman magiging asawa ni Pangulong Lu. At ikaw na malandi, paano mo nasabing anak ka niya? Mga bata, nagkukwento lang ng kung ano. Nabigo kang akitin si Pangulong Lu. Ngayon ginagamit mo ang batang ito. Ang galing ng plano mo. Ano pang ginagawa niyo dyan? Palayasin niyo na. Kapag ginulo nila si Pangulong Lu, lahat magsisisi. Kaya pala ang batang ito, walang galang, natutunan sa inang tulad mo. Ikaw na batang pasli, sama mo ang nanay mo at lumayas kayo. Daddy. Magandang pagtutulungan po. Kami po'y natutuwa. Yuyu, bakit ka nandito? Tatay. Ginoong Lu. Ano ito? Hawakan mo ito. Yuyu, ano ang pangalan ng nanay mo? Presidente Lu, nakuha na ang impormasyon. Ang batang ito ay si Qin Yuyu. Anak niyo po siya sa dugo. Ang pangalan ng nanay ko ay Qin Mingyu. Yuyu, nasaan ang nanay mo? Dalhin mo ako sa kanya. Nandoon. Walang kwenta kang tao. Umuwi ka na sa probinsya. Yuyu. Mingyu, nahanap din kita. Presidente Lu, ang babaeng ito at anak niya. Mga manloloko, may masamang balak sila. Tinawag ko na ang pulis. Nagsisira ka sa sarili mo. Naririnig mo ba ako? Walang modo. Gusto mong mamatay? Magpapanggap na kakilala si Presidente. Kailangan kang turuan ng leksyon. Sinaktan mo ang babae ni Presidente Lu. Ano? Yang probinsyanang yan. Lumabas ka. Presidente Lu. Ahaw, paalisin mo siya. Dalhin niyo sila. Yuyu. Ikaw nga talaga. 5 taon. Akala ko talaga, hindi na kita makikita pa. Mingyu, Hindi kita kakilala. Bitawan mo ako. nahanap kita sa wakas. Di ko na pakakawalan pa. Umuwi ka na sana kasama ko. Di mo ba naiisip? Nakakatawa mga sinasabi mo. Hiwalay na tayo. Dati kaming mag-asawa. Aminado akong nagkamali. Pero may mga dahilan. Ayokong makinig ngayon. Maghiwalay na tayong maayos. Mama, Umuwi na tayo ni Mama. Mingyu, nasipa na ba si President Lu? Ang lalim ng sugat sa puso niya. 5 taong walang paramdam. Nagbago na ba talaga? Nang iwan ng pamilya, di yata totoo. marami bang oras? Ahaw. Sa loob ng 10 minuto, ipaghanda ang mga to. Habang buhay ka pa, gagawin ko lahat. Inay, saan tayo pupunta? Malalaman mo rin, Yuyu. Inay, galit ka ba kay tatay? Mahal. Yung babae, naglilibang lang ako. Hindi mo naman nakalain, ako ang pinakamayaman sa Chongjing. Na isang babae lang ang pakakasamahin. Hindi galit. Puot ang nararamdaman ko. Lu Yunting, nasusuklam ako sa'yo. Bakit? Naging ganito kakalupit noon. Yuyu, alis na tayo. Mingyu. Mingyu. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, sige na. Maligayang pag-uwi, Madam Lu. Madam, ito ang pinaghanda ni Enga Lu para sa'yo. Regalo sa pagbabalik mo. Nakapangalan kay Enga Lu. Lahat ng shares sa Lu Corporation, mga 73% ang halaga. Pati na rin sa pangalan ni Enga Lu, mga property, mga sasakyan, at Hindi ako si Madam Lu. Ang mga bagay na ito, ayaw ko rin sa mga ito. Mingyu, ito lamang ang maibibigay ko sa'yo. Kung handa kang bumalik, isusuko ko ang lahat. Ako'y laruan lamang ni Ilu. Wala nang iba. Paano ko ito matatanggap? Mingyu, Nakikiusap ako. Tigilan mo na ako. Huwag kang lalapit para saktan ang anak ko. Gusto mo ba akong ipapatay? Inay, tatay, Huwag mo siyang tatahing Umalis na tayo. Ina, nawawala si Zuon. Anong gagawin natin ngayon? ang tanggang yun, inilagay natin siya kay Lu Yunting para tuksuhin siya, magpakasal. Para makuha ang yaman ng pamilya, sino mag-aakalang mawawalan siya ng kontrol, nararapat lang sa kanya ang kamatayan.
Nilusko ko ang gwardya. May dala daw na bata, si Chin Mingyu nang bumalik. Nagpadala na ako ng tik-tik. Siya, hindi ba siya patay na? Ina, anong dapat nating gawin? Habang nandyan siya, hindi tayo makakapadala ng tao kay Lu Yunting. 5 taon na ang nakalipas. Panaralisan niya ang mga binti ko. Jijibin ko ang pinakamamahal niya, si Chin Mingyu at ang paslit na yun. Nanay. Tatay. Maging mabait ka. Huwag mo na siyang tawaging Nang pumili siyang hindi magkaanak, hindi na siya karapat-dapat maging ama. Ikaw, anong gusto mo? Ikaw pala. Maganda ang memorya mo. Ang tagal mong nakakubli, 5 taon kang nagtago. Ikaw, anong ginagawa mo? Ano? Makinegosyo tayo sa'yo. May kalahating oras ka, dalhin ang lahat ng Lu Corporations, Asset and Share Transfer Agreement, sa mansyon ng Angkanlu. Kung hindi, makikita mo ang bangkay ni Chin Mingyu. Ano ang sinabi mo? Eto, kausapin mo siya. Nag-iisip ka ng masyado. Tagasunod lang ako sa kanya. Hindi niya kailanman. Ipapalit ko, bibigyan kita ng kahit anong gusto mo, pero babalaan kita kapag may nangyari sa kanya. Kayong mag-ina ang mananagot sa buhay nyo. Ngayon, oras na para tuparin ang ating mga utang na loob. Noong araw, ipinagtanggol ko ang kayaman mo. Nawalan ako ng mga paa dahil dyan. Pagkatapos ng transaksyon, papatayin ko kayong mag-ina. Pakiusap. Huwag niyong saktan ang anak ko. Ang nakaraan. Wala siyang alam dyan. Ako ang harapin mo kung kaya. Nakikiusap ako. Tumigil ka. Pakiusap. Patawarin ang anak ko. Nanay. Nanay. Xiao Jia, patayin ang maliit na pesteng ito. Si Chin Mingyu ay sapat na garanti. Tama na. Nakuha ko na ang transfer document. Hindi ba kita binalaan? Kapag hinawakan mo siya, patay ka na. Tama na ang daldal. Pirmahan mo. Kung hindi, papatayin ko itong maliliit na ito. Sige. Lu Yunting. Wala ka bang puso? Ipagpapalit mo ang lahat ng yaman ng angkan mo para sa babaeng ito sa babuyan. Para sa kanya at sa anak niya, walang masyadong mahalaga. Ihagis mo na agad. Takbo, Yuyu. Yuyu. Sira mo na naman ang plano ko. Patayin mo siya. Mingyu. Huwag kang gagalaw. Ma. Mingyu. Mingyu. Pasensya na. Patawarin mo ako, Mingyu. Hospital. Bilisan mo. Hospital. Madali. Mingyu. Bagamat nabuhay namin si MS, Chin. Ang panganganak ay Sam Ira. Sa kanyang mahalagang organo, maraming taon siyang may mga karamdaman. Ngayon ay, nasa huling hantungan na ng kamatayan. Ano man ang kailangan. O gastos. Ililigtas namin si Mingyu. Mingyu. Lu Yunting. Ang anak kong babae ay ibinigay lahat sa'yo. Pero patuloy mo siya inaapi. Tingnan mo ang nagawa mo sa anak ko. Ina. Huwag mo akong tawaging ganyan. Wala akong manugang na katulad. Nakikiusap ako. Pahintulutan mo kaming umalis. Magpahina ka. Aalis na ako. Tatay. Anak. Gusto mo bang kwentuhan kita? Noong unang panahon, Taoist Master. Nawala na ang sakit ko. Kailan ako makakaalis? MS, Chin. Iniutos ni Mr. Lu na lubusan munang pagalingin ang iyong kalusugan bago ka umalis. Lu Yunting. Anong laro ba ito? Muling mananakit ka na naman. Mama, tingnan mo. Mga bulaklak. Binigay ba ito sa iyo ni Yunting? MMHMM. Yuyu. Ano ang sinabi ko sa iyo, anak? Huwag nang tumanggap ng kahit ano mula sa kanya. Nanay.
Yuyu, may ikukwento ako sa iyo. Anong kwento? Noong unang panahon, Yuyu. Ibig mong sabihin, alam niya na mamamatay ako sa pagluwal. Kaya niya ako pinapagpalaglag. Ginawa niya ito para protektahan. Nanay, samahan mo ako. Tumakbo ka na, nanay. Mingyu. Huwag kang aalis. Hayaan mong matapos ako. Ang sinabi ni Yuyu ay totoo. Ang pagkakaroon kay Yuyu ang nagligtas sa akin. Pero ikamamatay mo. Kaya, ikaw ang gumawa ng paraan at nagdesisyon para sa akin. Pasensya na. Baliw talaga si Daddy, mga pangakong puro salita. Iwi, Kin. Gusto kitang tanungin. Magiging irrealo mo na naman ba ako? Wala namang pag-asa. Bilang pinakamayaman sa Chongji, paano ako magiging tanging babae mo? Kanina lang, ipinamigay ko na ang lahat ng ari-arian ko. Ngayon, si Kin na ang pinakamayaman sa Chongjin. Wala na akong matirang pera. Ngayon, ako naman ang nag-aalala. Kung mananatili ka lang sa akin. HMP, baliw na Daddy. Sa huli, ako pa rin ang masusunod. Embralu, maligayang pag-uwi. Si Yuyu may ama na.